Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan dito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ang balita ngayon, trending ngayon sa social media. Napakagandang balita. Nananawagan ngayon ng marami sa ating mga kababayan na sana'y tulungan ni Attorney Percy Da Acosta, si Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag, sa kinakaharap niyang kaso. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakakasubscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kanina mangiyak-ngiyak na umamin ang gunman na si Joel Escorial sa kanyang kasalanang nagawa. Aniya, lahat sasabihin ko para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Percy Lapid at Villamor. Hindi umano siya atras, kinutuban umano siyang nanganganib ang kanyang buhay. Ang dahilan daw ng kanyang pagsuko nang lumabas sa mukha niya sa balita nang tukuyin siyang sospek sa krimen. Tinawagan daw siya ng middleman na si Cristito Villamor Palania noong October 15. Sabi raw nito, bibigyan siya ng safe house kung saan siya pwedeng magtago. Sabi ko isama ko yung tatlo. Hindi, wag na kasi ikaw lang daw ang nakuhanan ng CCTV. Yung tatlo hindi naman daw nakuhaan. Doon ako nag-isip. Sabi ko, pagpupunta ko doon, papatayin ako kasi yung pamilya ko ayaw din isama. Ayaw nilang madamay. Ako lang daw po mag-isa. Nagduda na po ako. Kaya nagdesisyon po ako na sa pulis na lang ako lumapit kaysa doon sa kanila. Kinabukasan October 16. Nakausap daw niya uli sa telepono si Villamor Palania. Dito ibinilin daw na si Villamor ang itinurong mastermind kapag nahuli ng pulis. Pero may isa pa raw itong kabilin-bilinan sa kanya. Doon ko lang ilabas yun pagpatay na daw siya. Pag halimbawa daw mapapatay siya doon, ko na lang ilabas na si Bantag na daw po ang nag-utos na patayin si Percy. Tinira kasi sa radio yung daw ang pabahay at sasakyan ni Bantag. Nasaktan daw po si Bantag, kaya nag-utos daw na ipapatay si Percy ni Bantag. Parang namamaalam na siya sa akin, kasi daw po, pag nalaman daw talaga na dun galing ang trabaho, papatayin daw talaga siya. Ang sabi ko sa kanya na relax ka lang, hindi naman kita ilalaglag. Dagdag pa ni Escorial, nagsisisi daw siya sa kanyang ginawa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pakitanong lang po kay Secretary Rimulya bago mamatay si Villamor. Ang huling habilin sabi niya sa kapatid niya na pag namatay ako, ituro mo itong tatlong gangster. Tanong, bakit hindi direktang tinukoy ni Villamor si Bantag kung siya man ang mastermind? Isa man lang layunin nila kundi hanapin ng buta si PBBM sa pamamagitan ng pagtumpa kay Lapid at ang dating President Tatay Digong. Kahit ang hindi nakapag-aral, naintindihan kung ano ang kanilang layunin. Masira, mawalang tiwala ang mga Pilipino sa pamumuno ni PBBM. We support Bantag. Antay-antay lang muna tayo. Huwag lang nating madaliin husgahan ang ating mahal na presidenteng BBM sa mga nangyayari. Grabing eksena ang ginagawa nila kay Sir Bantag. Grabe Tatay Digong, tulungan nyo naman po si Sir Bantag. Hindi kami naniniwala na dapat paniwalaan ang kabutihan kaysa kasamaan. Sana maging mapagmatyag si PBBM sa kanyang paligid dahil sila talaga ang magiging fallen mo. Please PBBM, delikado pag di makabalik si Bantag. Magsisibalik yung mga drug lords. Sana ipagpatuloy ang magandang nasimula ni PRRD. End quote. Ang hinihintay ko, may nakita kasi ko, sumagot yung spokesperson ng DOJ. Nakalimutan ko yung pangalan. Bahala na kayo magpangalan kung sino siya. Pinakinggan ko. No, kasi ang nakalagay doon sa pamagat sinagot yung mga paratang ni Bantag. Actually wala po kayong sinagot, no? Kayo sa DOJ. Real talk po, hindi po
dalawa na po ang usapin ngayon, no? Hindi nyo na po pwedeng i-ignore. Real talk mga taga-DOJ at taga-gobyerno ng Pilipinas. At nagtataka ako sa Senate, bakit walang nananawagan ng investigasyon? Yung revelasyon po ni Bantag, ibang-iba na po dito po sa kinakaso sa kanya. Ibig sabihin, tama po yun, kinasuhan si Bantag. Ang sabi ko nga, meron siyang time para harapin yung kaso niya sa korte. Di ba? Magbibigay po siya ng pahayag kasi siya kakasuhan, may kaso po siya, murder. Tapos bago po siya isyuhan ng warrant of arrest, kinakailangan niyang sagutin muna lahat ng paratang sa kanya. Okay, sa time, within the time frame, hindi niya po pwedeng gawing excuse na yung mga binibintang niya ngayon kay Remulla. Ibig sabihin, ano lang po natin, ilinaw lang po natin, yung revelasyon niya ngayon ay hindi po yan excuse para hindi niya sagutin yung pinaparatang sa kanya yung pagiging mastermind. No? Hindi niya po pwedeng sagutin. Hindi ko nasasagutin yan kasi may panibago akong akusasyon eh. Akusasyon po niya yun. Panibago po yun. Kumbaga, pwede niya rin kasuhan si Remulla kung mapapatunayan yung mga sinasabi niya. Okay, mabigat po yun. No? Mabigat kasi hindi po direktang sinagot ni yung kinaso sa kanya. No? Hindi po yun. Hindi po yan yung mga kinaso sa kanya. Nag-akusa na po uli. No? Hindi niya po pinagtanggol ang kanyang sarili. Actually, ang ginawa ni Bantag, nagkaroon po ng panibagong akusasyon. So nagkaroon po ng panibagong akusasyon na actually pag hindi po ito nasagot ni Remulla at ng DOJ at ng pamahalaan natin o kung sino man nang dapat sumagot, mapapaniwala po sa mamamayan kasi battle up panay press con po ginawa nila, wala pa po tayo sa korte. Nagpapa-press con po si Boying Remulla na sinasabi niya yung mga katiwalian sa Bucor, nagpa-press con din po si actually hindi press con parang exclusive para po sa SMNI. Nagsabi rin po siya sa press. At ito po ay kalat na ngayon. Okay, linaw lang po natin, no? Hindi na po pwedeng ignore ng DOJ na ang sinagot kasi ng DOJ kanina, sinabi niya, meron siyang time. Meron siyang time para sa sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Hindi na po yan yung usapin Alam na po natin may reklamo kay Bantag. Alam din po natin haharap siya sa korte. Pero ang usapin na po ngayon, no? Hindi na po simpleng yung teka muna. May ano yata. Hindi na po to simpleng usapin ng ano yung akusasyon mo kay nasasagot si Bantag sa akusasyon sa kanya. Nag-aakusa na po siya. Hindi niyo po pwedeng ignore yung akusasyon ni Bantag na gumagamit si Remulla. Bakit po? May pinahiwatig si Bantag Di ba? Ang sabi niya nga, baka meron ding middleman at meron ding anong tawag na ngayon? Mastermind nung pagpapasok ng droga ng kanyang anak. Yun po yun Inuugnay po ni Bantag. Actually, inuugnay niya yung pagkakahuli sa anak ni Remulla sa direkta niyang akusasyon na gumagamit si Boying. Di ba? Ikalawa, matindi po yung akusasyon na nilalakad, tinatrabaho ni Boying Remulla na mapalaya yung mga drug lord. Hindi po yan, labas po yan sa ikinaso nyo kay Labas po to sa ikinaso ng DOJ o kung sino may nagkaso ng NBI o DILG, labas po yan sa ikinakaso nila kay Bantag. Another akusasyon po yan, no? Kinakailangan sagutin ni Bantag yung dapat niya sagutin, pero hindi nyo po pwedeng ignore. Kasi kanina yung press ko ng DOJ, parang inignore lang nila Inignore lang nila yung mga akusasyon Kinakailangan po, dahil nasa battle of public opinion, kayo, hinarap nyo pareho yung sarili nyo sa press con Hindi naman na nagpasimula magpa-press con si Bantag Nauna po actually si DOJ Okay. Hindi na po pwede na hindi nyo sasagutin yun at i-ignore lang. Ini-ignore nyo lang At ikatlo, yung Senado po na napakahilig, mayroon pong bakla na umihi sa CR ng babae. Gustong umihi sa CR ng babae, nagpa-imbestiga kayo.
Lahat po ng uri ng investigasyon gusto ninyo. Bakit po wala nananawagan sa inyo na imbestigahan to? Na may isang DOJ official, no? Kasi yung Bucor, yung involvement ng Bucor, nanawagan sila ng investigasyon eh. Etong bintang ni Bantag. Bakit wala yata nananawagan na imbestigahan? Grabe pong akusasyon yun. Drug lord palalayain o nilalakad na palayain. Hindi niyo pwedeng ignore yan. Matitindi pong yan. Tapos ano na nga yung nangyari? Ano na nga yung nangyari sa anak ni Remulla? Dati, pinagtanggol po natin yan, no? 'Di ba? Ngayon pong wala tayong naririnig. Kung ano na po, saan nakakulong, ano na pong pangyayari. May akusasyon May akusasyon si Bantag na maaring may mastermind yung anak ni Remulla. Tapos, sinundutan niya na gumagamit ng marijuana si Remulla. Kahit po sabihin nyo na yun ay, ang sagot kasi ni Katapang, this is, nagpatugtog ng desperado Di ba? Nagpatugtog ng desperado. Ibig sabihin, kahit desperation po yun, hindi nyo na po pwede na i-ignore yun. Is either sagutin nyo yan, verbally, di ba? At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po tapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.